sapagkat ikaw ang nasa amin talaga na kundi ikaw ay Diyos. Tunay na napakabuti mo, Ama naming Diyos na banal. Ikaw na lumikha sa amin, ikaw na nakakaalam na namin kahinaan at kalakasan. Today, as we come into this worship service, we thank you so much, O Lord God, because you have strengthened us. Hindi lamang sa aming pisikal, kundi sa aming spiritual. Loobin mo, Panginoong Diyos, ng lahat ng mga salitang mayakayag sa aming kalagitnaan ay patuloy na maging buhay para sa aming kaluluwa. Buhay para sa aming mga spirito. Palaguin mo, Panginoong Diyos, sa mga pananampalataya na hihina. Palakasin mo, Panginoong Diyos, sa mga pananampalataya na hiwalay sa iyong katwiran at kalooban. At naniniwala kami, by the Holy Spirit, every one of us, Lord God, can feel that living Word of God into our soul, into our spirit. At hayaan mo, Panginoong Diyos, na sa pamagitan ng mga salitang ito ay makita namin, Panginoong Diyos, ang iyong dakilang kalooban at katwiran sa buhay ng basa sa amin. Prepare mo kami, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng mga salitang ito sa mga gawain ipagagawa mo sa aming mga buhay. Aming Diyos, dalangin ang likod at pagpalain mong lahat ang mga kamay na laging walang sawang nagkahalog ng mga ikabot at handog para sa iyong gawain. Lagi mong patunayan sa kanila ang iyong mga pangako. Patunayan mo sa kanila ang mga salita mo, Panginoong Diyos, na hindi nagmamalim at hindi kumukupas. Ikaw mag-provide ng lahat ng kayong mga pangailangan. At sa mga pag-aalinlangan sa pagbibigay, Lord, naniniwala kami sa pamamagitan ng mga salita mo. Ipaunawa mo, Diyos, na ikaw ang may lalang sa amin. At ikaw may nagmamayari lahat ng bagay sa kalibutan ito. At kaya mong ipagkaloob sa amin, higit pa sa aming mga ibinibigay. Salamat po, aming Ama. Ibinabalik kami sa iyong papuri, pagsamba, ang aming paglagati. Ito bang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. You may all be seated. Praise the Lord. Revelation chapter 19, Pahayag, Kabanatang 11, 13 and 14. 13 hanggang 14. Pahayag, 19, 13 hanggang 14. Sabay-sabay po tayo. At siya'y nararamdaman ng damit na winisikan ang dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Berbo ng Diyos. At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti at nangararamtan ng mahalagang linong maputi at dalisay. This Revelation chapter 19 says about in the last day, Jesus Christ and his soldiers will overcome the evil one. Ipinapahayag po ng pahayag Kabanatang 11 na muling paparito ang ating Panginoon kasama ng kanyang mga kawal at patuloy na mapagtatagumpayan ang masama. But I think in the last day, we cannot see him, we cannot see Jesus Christ. Pero kailangan natin maunawaan mabuti na sa muling araw na iyon na hindi pa rin natin makikita ang ating Panginoon Jesus. But this time we have to understand about the Son of God, Jesus Christ. Pero kailangan na sa oras na ito'y maunawaan natin mabuti kung sino ba ang anak ng Diyos na si Jesus Cristo. Last week I explained to you about the Holy Spirit. Ipinaliwanag sa inyo at noong isang linggo ang tungkol sa banal na Espiritu. God the Father, Son Jesus Christ, Holy Spirit stay within us. Na kung saan ang Diyos ang anak na si Jesus Cristo at ang banal na Espiritu Santo ay nananahan sa atin lahat. When God the Father, Jesus Christ, live in us all the time in the Holy Spirit, in the Holy Spirit. Kaya nga po sa pananahan po ng ating Panginoong Yesu Cristo sa ating mga buhay, nangyayari ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. That's why you see in Revelation chapter 2 and 3 all the time say, Holy Spirit say to the churches. Yan ang dahilan kung bakit sa Kabanatang 2 at Kabanatang 3 ng pahayag ay laging binabanggit. Ito ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Means in this time of the Holy Spirit. Ibig sabihin, ang ating kapanahonan ay tinatawag na panahon ng Espiritu Santo. This verse 13 said, He was crossed with robe dipped in blood. His name is called Word of God. At sa binasa nating talata sa talatang 13 ay sinabi, siya'y nararamdaman ng damit na minisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang salita ng Diyos. From last week, God let me asking and understanding this verse. Simula ng isang linggo, ay pinapangnawanan ng Diyos sa akin ang mga talata nito. Because until now, we have misunderstood about
the image of Jesus Christ. Sapagkat hanggang sa kasalukuyan ay nagkakaroon tayo ng maling pangunawa tungkol sa tinatawag na anyo ng ating Panginoon. But you see, like as John chapter 2, she said, this Lord is temple, I will give you this. Pero katulad nga po ng sinabi niya doon sa Kabanatang 2 ng 2 na sinabi niyang masakin ninyo o gibayin ninyo ang templo nito kung hindi tatayo ito sa loob ng 3 araw. John said, that temple means the body of Christ. At binabanggit niya po sa Juan na yun, doon sa katawan na yun ay ang katawan ni Kristo. Old Testament time, there was a temple in the desert and in Jerusalem. Sa lumang iba ay binabanggit yung tinatawag na templo na nandun sa ilang at yung templo na nasa Jerusalem. There's temple court, there's holy place, and most holy place. At kabilang po ng bahagi ng templong yun ay tinatawag na labas ng templo o yung tinatawag na dakong banal at yung tinatawag na dakong kabanal-banalan. Today, we can call this is church by church. At sa kasalukuyan, tinatawag natin ang gusali ito na iglesia. That's why in this last day, God will test and judge the body of Christ temple. At sa huling araw na ito ay patuloy na susubukin ng ating Diyos ang kanyang iglesia. Like this, 1 Peter chapter 4, verse 17 and 18. Unang Pedro 4:17 hanggang 18. Peter said, the time has come for judgment to begin at the house of God. Sinabi doon na sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. That's why if this begins with us first means God first will judge God's workers. So maliwanag po dito na ang unang bibigyan ng tinatawag na paghukom ng Panginoon ay ang mga manggagawa ng Panginoon. That's why I didn't understand. For example, in our church, God will first judge me and Pastor Manny and church workers. Kaya nga sa patunawa ko ay ang unang huhukuman ng Panginoon sa ating iglesia ay ako at si Pastor Manny at susunod na yung manggagawa at mga miyembro. God called us and then give to us many talents. Sapagkat ang Diyos mismo ang tumawag sa bawat sa atin at siya ang nagbigay ng mga kaloob sa bawat isa sa atin. Through His judgment, He has us many fruits because we receive many talents from Him. At sa kanyang paghukom ay patuloy na tayo hukuman sapagkat siya mismo ang nagbigay ng maraming kaloob sa bawat sa atin at doon niya tayo sisingilin. Verse 17, what will be the end of this who do not obey the gospel of God? Kaya sinabi doon sa 17, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi nagsisalima sa Ebanghelyo ng Diyos? If you can understand, if you are not obeying the gospel of God, you will be judged. At mula doon ay maunawaan natin mabuti na hatulan tayo ng Diyos kung hindi tayo magiging masunurin sa Ebanghelyo ng Diyos. Verse 18, Peter said, if the not just one is scared saved, when the ungodly and sinners appear. As sinabi ni Apostol Pedro na kung ang mga matuwid ay bahagyan ng makaliligtas, ang masama at ang mga makasalanan ay isang kaya magsisihanap. Which means, judgment of God is not simple or it's very, she said, but very difficult. Sa madaling salita, hindi po magiging napakasimple lamang ang magiging paghahukom na gagawin ng Diyos at masasabi po natin ito'y lubhang napakahirap. That's why he said, even though the not just one is saved, how about, but if you are not obeying and then still you have many sins. Kaya naman sinabi dito na maging ang mga matuwid ay magkakaroon ng kahirapan na maligtas. Paano pa kaya yung mga nagpapatuloy sa kasalanan? Already Jesus said, that temple is my body. As sinabi mismo ng ating Panginoon Jesus na yung templo yun ay ang aking katawan. But in the temple, there is three parts, temple called holy place and most holy place. Pero alam naman natin na sa templo ay meron tinatawag na tatlong bahagi. Yung tinatawag na dakong labas at yung dakong kabanal-banalan, dakong banal at dakong kabanal-banalan. Already you are understanding about the holy place and most holy place and temple court. Alam ko, naunawaan na natin mabuti kung ano ibig sabihin ng dakong banal, dakong kabanal-banalan, at ang dakong labas ng templo. There's no Jesus in the temple court, also holy place. At naniniwala tayo hindi po natin masusumpungan ang ating Panginoong Jesus doon sa dakong labas at dakong banal. Only Jesus Christ in the most holy place as a
the truth. Sapagkat si Kristo ay nananatili lamang, nananalahan doon sa dakong kabanal-banalan bilang katotohanan. Also, in the most holy place, that is only place, the only place. There's the ark of the covenant. That is body of Christ. At alam natin na doon sa dakong kabanal-banalan iyon ay isang lugar lamang na kung saan naroon ang kabanang-tipan na kumakatawan sa templo. Last night on the airplane, how do you understand about the ark of the covenant? At alam niyo ba na ipinaliwanag ng ating Diyos sa akin ang tungkol sa kabanang-tipan habang ako'y nakasakay sa eroplano kagabi? Because almost 1 week even when I stay in Cebu, I asked God, please let me understand God's temple and the ark of the covenant. Sapagkat sa aking pananatinig doon sa Cebu, naging panalangin ko na ipaliwanag sa akin ng Diyos ang tungkol sa templo niya at sa kanyang kabanang-tipan. Because in the book of Revelation, there's different name, but the ark of the covenant, ark of the testimony. Sapagkat alam natin na nakapahayag doon sa aklat ng pahayag yung tungkol sa kabanang-tipan at sa kaban ng patotoo. That's why you have to really understand about the ark of covenant, because that is said by the Christ. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan natin maunawang mabuti ang ibig sabihin ng kabanang-tipan na siyang tinatawag din templo. Okay, let's check first temple court. At suriin po natin ngayon yung tinatawag na dakong labas. Revelation chapter 11, verse 1 and 2. Pahayag ang kabanatang 11, Okay, sabay-sabay. Revelation chapter 11, 1 and 2. 11, 1 hanggang 2. Sabay-sabay at binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat. At may isang nagsabi, magtiknik ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at ang mga sumasamba doon at ang mga loobang nasa labas ng templo ay pabayaan mo at huwag mong sukatin sapagkat ibinigay sa mga hintil at sa kanilang iyurhakang 42 buwan ang banal na syudad. Apostle John said, I was given a neat like a measuring rod, and then God said, rise and measure the temple of God, the altar, and also worship place. Sinabi mismo ni Apostol Juan na binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat at may isang nagsabi na magtindig ka, sukatin mo ang templo ng Diyos, ang dambana at ang sumasamba doon. Which means God, in the last day, God will measure the holy place and most holy place. Ibig sabihin, sa uling araw, ang susukatin lamang ng Diyos ay yung tinatawag na dakong banal at dakong kabanal-banalan. Yeah. Even though we are still in the holy place, but we are not sure, diba, into the heaven. Kaya naman kahit na po tayo naroon nasa tinatawag na dakong banal, ay wala pa rin tayong kasiguraduhan kung tayo papasok doon sa kalangitan. But verse 2, but if our the temple court, that is outside of the temple. Ang sinabi doon sa kabanatang talatang 2 na huwag mong sukatin yung labas ng templo. Yeah, God said to him, do not measure it because it is given to Gentiles and they treat holy city on the food 42 months. Huwag mo lang susukatin ang labas ng templo sapagkat ibinigay dito sa mga hintil at kanilang yuyurahan ito ng 42 buwan. Which means now there are 3 different kind of believers in the church. Ibig sabihin, may 3 klase na mananampalataya sa loob ng iglesia. I'm sorry, I'm not judging you because I am worried about also my salvation. At ako'y humihingi ng pahumanin sa inyo na hindi ibig sabihin ng aking pinapangaral ay hinahatulan ko kayo sapagkat maging sa aking buhay ay nagkakaroon din ako ng kagulumihan sa aking kaligtasan. Really, every day I am praying for you. You come to the holy place and then finally most holy place. At araw-araw kayo aking pinapanalangin at ang nagiging panalangin ko ay makarating kayo doon sa dakong banal at makarating din doon sa dakong kabanal-banalan. Isaiah chapter 1, 12 and 18 explain about who was still in the temple court. At doon sa Isaias 1, 12 hanggang 18, Yeah, verse 12, when you come appear before me, who is declared this from your hand to trample my court. kaya naman sinabi doon sa talatang 12 na kayo'y magsidating na pakita sa harap ko, sino humingi nito sa inyong kamay upang inyong yapakan ang aking mga looban? Yeah, they want to meet God. That's why they sacrifice God about 13 and 14.
At sinabi doon na gusto nilang tunay na makilala ang Diyos, pero ang nangyari, humiwalay sila sa Diyos sa 13 at 14. Yeah, but verse 8, verse 15, when you spread out your hand, I hide my eyes from you. Kaya naman sinabi ng Diyos doon sa 15, na pagka inyong iginagawad ang inyong mga kamay, aking ikukubli ang aking mga mata sa inyo. Even though you have many prayers, but I not hear because your hands are full of blood. At pagka kayo'y magsisidalangin ng marami, hindi ko kayo diningin, ang inyong mga kamay ay puno ng dugo. When we judge other brothers and sisters, when we are not love other brothers and sisters, already we are full of the blood in our hands. Kaya naman kung hinahantulan po natin ang ating mga kapatid at hindi natin kaya silang mahalin, ay patuloy tayong nagkakaroon ng maraming dugo sa ating mga kamay. And then verse 16, diba? Wash yourself, make yourself clean, put away the evil from the people of my eyes. Sit to eat. Kaya lang sinabi ko sa talata 16, mga bukas kayo, maglilinis kayo, alisin ninyo ang mga kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga Then mata. 17 and this, but none to do see his justice. Ando sa 17, mga tuto kayong magsigawa ng mabuti. And then come to me, but come now. I'll make your sin like as white snow. Ando sa 18, magsiparito kayo ngayon, at sabi niya doon, ang inyong mga kasalanan ay magiging tila, mapula, ay magiging maputi. If you are still in the temple court, there's no shelter. Ibig sabihin, kung tayo mananatili doon lamang sa labas ng templo, ay wala tayong kaligtasan. Because already in the Revelation chapter 11, God said, do not measure the temple court. Sapagkat sinabi mismo doon sa kaya kabanatang 11 na hindi mo na dapat sukatin pa yung labas ng templo. Those who are staying in the temple court all the time, they are wandering in the world. Sometimes come to church, sometimes outside. Yan ang dahilan kung bakit ang lahat ng mga mananampalataya na natitili doon sa labas ng templo, sila po yung tinatawag na naglalakbay sa ilang na minsan ay dumadalo, minsan ay hindi. Still, they are so much love to worldly things stay in the world. At mas minamahal nila mga bagay sa libutan at nananatili sila sa sanlibutan. There's no salvation in the last day. Kaya naman sa huling araw ay maaaring wala silang kaligtasan. In the holy place, yes, bread table and lampstand, and then the incense of jar. Samantalang sa dakong banal ay makikita doon yung lamesa na kinalalagyan ng tinapay na ihandog, ng ilawan, at yung lalagyan ng mana. What's the meaning of the table of the bread? That is word of God. At alam niyo ba na ibig sabihin ng tinatawag na lamesa ng tinapay na yun ay kumakatawan sa salita ng But Diyos. still, they are not in the truth. Only word of God. Pero nananatili pa rin sila doon sa salita lamang ng Diyos at wala pa sa katotohanan. Also they are prayer, also or try to live the right policy. Maaari makalalagay na mananampalatayang ito ay nananalangin naman at pinapangunahan ng Espiritu Santo. They understand they are sinner and come to God. Sapagkat naniniwala sila na sila'y makasalanan at sila'y lumalapit sa Diyos. They want to separate from the world. That's why they come to church, prayer, and hearing word of God. Also, they practice. Ang nanais po sila ng miwalay sa sanlibutan, kaya naman sila'y pumaparoon sa templo upang manalangin at gustong sumunod sa salita ng Diyos. Sometimes they become like a religious man. There's no husband of the cross. Pero ang nagiging problema lamang sa mga mananampalataya ito ay nagiging religyoso lamang ang mga mananampalataya at wala pa yung tunay na ebanghelyo ng krus. They are old man, worship, not deny, not die in the cross. Ibig sabihin, hindi pa rin namamatay ang kanilang lumang pagkatao doon sa krus. That's why when they serve to God, they want to divide themselves. They want to sit on the high place. Kaya naman habang sila'y naglilingkod sa Diyos, ay ang gusto nila ay mahayag ang kanilang mga sarili at gusto nilang makilala sila sa kanilang mga sariling luklukan. Still strongly like their own self. Ibig sabihin, nananatili pa rin matinding buhay ang kanilang lumang pagkatao. Even though they read the truth, word of God, and hearing, but cannot stay in the truth. Maaaring nagbabasa o nakikinig ng katotohanan, ngunit ayaw manatili sa katotohanan. Because not deny yourself and say because follow Jesus. Sapagkat ayaw pa rin nilang tanggihan ang kanilang mga sarili at ayaw sumunod kay Kristo. The most holy place, when Jesus died on the cross,
just open. Samantalang yung dakong kabanal-banalan, alam natin ito'y nabuksan nang mamatay si Kristo sa krus. Any person, anyone can into the most holy place with Lord Jesus. Kaya naman, ang sino man ay maaaring makapasok doon sa pamamagitan ng dugo ni Yesu Kristo. You know, there's God's temple in the desert and then in Jerusalem. Alam niyo ba na meron tinatawag ng templo ng Diyos doon sa ilang at sa Jerusalem? As I explained to you, this all the temple of God, this all the life of the all the believers. At ay paliwanag ko na sa inyo ng templo ito na binabanggit ay tungkol sa buhay ng mga mananampalataya. First time when we come to God, come to church, we first come to temple court. Sapagat naniniwala naman po tayo na sa unang pagkakataon pa lamang tayo na manalig kay Kristo, ay nakarating na tayo sa tinatawag na dakong labas ng templo. The next step, after we change, or we become something like a church workers, come to the most holy. At pagkatapos naman noon ay maaaring nabago tayo at naglalayo na tayo na lumakad doon sa katotohanan at naging manggagawa tayo kaya naman nakarating tayo doon sa dakong banal. Yeah, they love one Savior, they love their spirit, that's why they want to serve God. Pero dahil nga po naroon pa rin naroon ang pag-iibig sa kanilang mga spirito, kaya naman naglalayo silang maglingkod sa ating Diyos. They want to attend prayer, morning prayer meeting, and then worship service, also come to church and clean. Kaya naroon ang pagnanasa nila na dumalo sa mga gawain katulad ng pananalangin at ganoon din sa mga paglilinis o mga gawain sa iglesia. But one thing is, kulang, di ba? Kulang. The cross. Pero merong kulang sa kanila na yun ang tinatawag ng krus. Through that kind of fresh life, we have really understand, I am sinner. Sapagkat sa pamagitan ng ganung klase ng pananampalataya, kailangan nila maunawa mabuti na sila yung mga makasalanan. Even though prayer, reading Bible, even though we try to obey, but we cannot be perfect. Kaya kahit na kayo na nananangin, o kahit na po tayo po ay sinusunod o naglilingkod na, hindi po natin kakayanin ang maging ganap. That's why even though among the church workers, there's sometimes something problem, di ba? Kaya di ba, kahit na mga manggagawa na sa loob ng iglesia, nagkakaroon pa rin ng mga suliranin o pagtatalo, hindi pagkakasundo. At that time, you can find your old man, strong old man in your. Ibig sabihin, kapag ano ang ating nararanasan, iyon yung panahon na kung saan nakikita natin ang ating lumang pagkakataon. And then when you find your old man, you can surrender to God. God, I am a sinner, and you can become. At habang nakikita naman natin ang lumang pagkatao, yun naman ang magiging pagkakataon natin na tayo ay makakalapit sa Diyos at maamin natin na tayo mga makasalanan. But Father, I cannot live without you. At nasasabi natin, Diyos Ama, hindi ko kayang mamuhay nang wala ka. Without Lord Jesus Christ, I cannot come to you, and then without the Logos, I have no life. At kung wala ang dugo ni Jesus, hindi ako makalalapit sa iyo at hindi rin ako magkakaroon ng buhay kung wala ang Logos sa akin. Then they have strong hope. That's why they want to give up their own self and then want to follow Jesus. At dahil nga po, naroon na sila sa tinatawag na umaasa sa ating Panginoon Jesus at kaya na nilang bitawan ang lahat ng bagay sa kanilang mga buhay, gusto na nilang sumunod kay Jesus. The strong people missed in the shadow with our youth. Katulad nga po na nangyari ng isang linggo sa ating naging misyon sa Cebu, napakaganda ng ginawa ng mga kabataan. But not once a year, but we need sometimes we have to go Karangan, also Aurora, also different place for mission, like a mission ministry. Pero kailangan na hindi lamang sa Cebu natin gagawin ito, kundi maaari sa loob ng isang taon ay maaari tayong pasyalan ang Karanlan, ang Aurora. Time come, God really bless you. At darating ang araw, pagpapalain kayo ng Diyos. The most holy place. That is what I explained to you. Only the most holy place means the space, but space. At pagdating naman, One can holy do. at pagdating naman po sa dakong kabanal-banalan, kailangan po natin na magkaroon ng malinaw na pag-unawa. Ito po'y tumutukoy lamang sa tinatawag na lugar o isang nararapat na kalalagyan. They are nothing except the Ark of the Covenant. At walang anuman na naroon kundi ang tinatawag na kaban ng tipan. There's only one Ark of the Covenant. In the cover, there's two angels. The cherubim. At doon sa nag-iisang ng kaban ng tipan na yun ay
natatakpan ng dalawang kerubin ang kanyang pakpak ay nakatakip doon sa kaban ng tipan. You know, already you understand about God has no image. Not just no body, no. Naintindihan natin mabuti na ang Diyos ay walang anumang klaseng anyo at hindi nakikita ang kanyang katawan. When we into the heaven, we see the young man, the Christ. Kaya naman sa ating pagpasok doon sa kalangitan, maaaring makikita po natin doon ay yung batang tupa. And then this young man, even though this young man will change as the glory of God. Pero kailangan natin maunawa mabuti na maging yung batang tupa na yun ay mapapalitan ng tunay na kalalatian ng Diyos na nakaupo doon sa trono. When we meet the Christ, God let us understand who is the Christ, who is the Christ. Kaya naman sa ating pong pagkilala kay Kristo ay pinapaunawa sa atin kung sino si Kristo. That's why I think when we into the heaven, we see the young man of Christ. Kaya naman sa ating pagpasok sa kalangitan, maaaring makikita natin doon yung batang tupang si Kristo. Not like as a handsome and beautiful man. At huwag natin isipin ang makikita po natin doon na isang napakagwapo at napakasimpatiko na isang lalaki. This young man Christ will change as the glory of God. Pero tandaan natin, itong batang tupa na ito ng Diyos ay mapapalitan ng kalalatian ng Diyos. He go back his own position. Ibig sabihin, babalik siya doon sa dati niyang kalalagayan. You know, this is not simple. The heart of the covenant, that is body of Christ. Pero kailangan natin na hindi lamang isipin na napakasimple yung ating pinapag-aralan sapagkat yung kaban ng tipan ay kumakatawan sa templo o katawan ni Kristo. God has no any form. That's why do not make any form. If God has his form, he said, Moses, you make my form and put the most holy place. Ang Diyos ay walang tinatawag na anumang klase ng anyo. Kaya naman hindi niya iniutos doon kay Moises na, Moises, gawan mo ng isang anyo at ilagay mo ito doon sa dakong kabanal-banal. Okay, we have no time. Revelation chapter 12, 7 to 9. Pahayag Mose 7. Now, it says about heaven, the war broke out in heaven. At tinutukoy ito yung ating magiging kalagayan doon sa kalangitan. Fighting with angel of God, Michael, and other dragon angels. Sa sinabi dito na yung mga anghel ng Diyos ay nakikipaglaban doon sa dragon. Those days, but they are no place found in heaven any longer. At wala pong lugar na matatagpuan sa kanya doon sa kalangitan. This heaven is not the true heaven. That is those who are staying in holy place. Pero tandaan natin, yung langit na ito hindi tumutukoy doon sa kalangitan mismo, kundi ito po ay tumutukoy doon sa mga mananampalatayang nananatili sa dakong kabanal-banal. The devil, the evil one, cannot overcome this. Those who are in the most holy place. Ibig sabihin ng diablo ang masama, hindi kailanman magtatagumpay sa lahat ng mga nananatili sa dakong kabanal-banal. They overcome the evil one and into the most holy place. Sapagkat sila po ay naging matagumpay na laban sa masama at kaya naman sila nakapasok na doon sa dakong kabanal-banal. Verse 9, how about this great dragon and cast out to the ground the earth. Pero sinabi dito na hindi nabuhay ang dragon na ito doon sa kalumaan. Bible said the most holy place that is heaven. At alam niyo po ba, nang sabi ng Biblia na yung dakong kabanal-banal na yun ay kumakatawan sa The kalumaan. most holy place, there's only one, the ark of the covenant. Sapagkat doon sa dakong kabanal-banal na yun, ang nananatili lamang ay ang kaban ng This tipan. ark of the covenant, that is shadow of the God himself, Christ himself. At ang kaban ng tipan na yun ay kumakatawan sa Diyos mismo, kay Kristo mismo. Because God has no form, no image. Sapagkat wala nga po sa anyo ang ating Diyos. On the cover of the ark of the covenant, there's two cherub angels both sides. At doon sa takip ng kaban ng tipan ay naroon ang dalawang kerubin na nakatakip ang kanyang pakpak doon. On the ark of the covenant, I will call mercy. At doon sa kaban ng tipan na yun ay naroon yung tinatawag na trono ng habag ng Diyos. And then God promised Israel, I meet you and will speak to you on the cover of the ark.
Ark of Covenant. At ipinangako ng Diyos sa bayang Israel na ako'y makikipagtagpo sa iyo doon sa kaban ng tipan. Exodus chapter 25 and 22. Exodo Sabay-sabay tayo. 25-22. Sabay-sabay po, at siya'y makikipagkita ako sa iyo at makikipanayang sa iyo mula sa ibabaw ng luklukan ng awak sa gitna ng dalawang kirubin na nasa ibabaw ng kaban ng padatungo tungkol sa lahat ng mga bagay na ibibigay ko sa iyong utos sa mga anak ni Israel. Dito called the not Ark of the Covenant, di ba? Called the Ark of the Testimony. At dito ay makikita natin na hindi na tinatawag na kaban ng tipan, kundi kaban ng padatungo. God wants to lead us on the Ark of the Covenant. Ark of the Testimony. On the Ark of the At tinanais ng Diyos na tayo po ay masunod niya doon sa tinatawag na kaban ng padatungo. And then God wants to comment to us in the prayer. At doon, hindi magkakalaw sa atin ng Diyos ang kanyang mga utos. But Leviticus chapter 16, 2, we understand, we have no time, just I explain to you. This God said to Moses, tell to Aaron, your brother, not come in just any time, void place, because you will die. At sinabi doon na hindi ka makakarating doon sa lahat ng kabanal-banalan sapagkat ikaw ay mamamatay. Once in the most holy place, holy priest once a year. Tandaan natin na maging ang dakilang sacerdote ay isang beses lamang pumapasok doon sa loob ng isang taon. Leviticus chapter 16, 14 and 15 says, without blood of the animal into the most holy priest will die. At sinabi doon na kung wala po ang dugo ng kordero, ay hindi ka makakapasok doon sapagkat ikaw ay mamamatay. When you into the most holy place, you have to sprinkle the blood through your finger. How many times? 7 times. At sa pagpasok naman doon sa takong kabanal-banalan ay kailangan i-receive yung dugo ng kordero at ilang beses? 7 beses. In the Bible, 7 times the end is divided. All the time, no end. At alam natin na kapag sinabing 7 beses, ito po ay walang hanggan. Because there's the blood of Jesus Christ all the time. Sapagkat naroon lagi ang dugo ni Jesus. Yes. And then, 1 King chapter 8 verse 9. Unang hari, chapter 8, 1 King chapter 8 verse 9. Sabay-sabay. 9, walang anumang bagay sa kabanang liban sa dalawang tapyas na bato na inilagay ni Moises doon sa Horeb na ang Panginoon ay makipagtipan sa mga anak ni Israel nang sila'y lumabas sa lupain ng Egypto. Now she said about here, nothing was in the ark except the 2 tables of the stone. Dito makita natin, siguro kung mapapansin po natin na wala na pong ibang natitira pa sa loob ng kaban ng tipan, kundi ang dalawang tapyas ng bato. What's the spiritual meaning of the 2 tables? Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng spiritual na ibig sabihin ng dalawang tapyas na bato? The truth word of God. At ito'y kumakatawan sa salita ng Diyos sa katotohanan. Old Testament times, God's temple, especially this Ark of the Covenant, that is shadow of Jesus Christ. Kaya nga po sa lumang tipan, yung tinatawag ng templo ng Diyos ay kumakatawan kay Kristo. That's why the word Logos became flesh, becoming His body and dwelling on us. Na yung salita, yung Logos ay naging katawang tao at ito mismo naging katawan ni Kristo at nanahon sa atin. Not only Jesus Christ, today we have to be also same like Jesus Christ. At hindi lamang ito sa Kristo at hindi tumutukoy din sa atin na kailangan tayong matulad kay Kristo. Now there's no Ark of the Covenant in Israel. At wala na pong tinatawag na kaban ng tipan ngayon sa Israel. Because only Jesus that destroyed the temple, my body is God's temple. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon Jesus na gibayin yung templo nito sapagkat ang aking katawan ng tunay na templo. That's why in the today word of God, Jesus Christ cross with the white linen cross with His blood. Kaya nga po, di ba, sinabi doon sa binasa nating talata na siya po'y nadaramtan ng puting damit na winisikan ang dugo. And then, this full of the word of God, those in His body. At sa kanyang katawan ay taglay niya yung kapuspusan ng salita. The Old Testament times, the Ark of the Covenant
God explained to us who is Jesus Christ. Sa lumang tipan, yung kabanang tipan na nagpapaliwanag sa atin kung sino si Yesu Cristo. That's covenant. God promised to us, I send to you a Messiah, Christ. Na ito po yung mismong tipan ng Diyos at ipapadala niya sa atin yung tagapagligtas, yung Kristo, yung Messiah. Covenant promise, He'll come to you with His blood and with full of the Logos word of God. Ibig sabihin, sa pamagitan ng kanyang tipan, ng kanyang pangako, pinangako niya na darating ang Logos na kung saan ang kanyang katawan ay punong-puno ng salita. That's why when John saw Jesus Christ in the last day, he saw why he cross with his own blood. Yan ang dahilan ang makita ni Juan, si Jesus doon sa huling araw, ang nakita niya yung nakaputing damit at nawisikan ng That's why he'll be called Logos, then God, Logos. Kaya nga po, tatawagin siya yung kanyang pangalan na Logos. Yeah, because Old Testament times in the after the covenant, there's only two tablets, the truth word of God. Sapagkat binanggit nga po na doon sa kabanang tipan, sa lumang tipan, ang natira na lamang po ay ang dalawang tapyas naman. Outside of the after the covenant, or outside of the covenant, there's blood of Jesus Christ. Kaya naman doon sa labas ng kabanang tipan ngayon, ang nakalagay ay ang dugo ni Jesus Cristo. This Jesus Christ, Jesus Christ came to us with his own blood, also with word of God. At siya sa Jesus Cristo na dumating sa atin na naglay ang kanyang dugo at salita ng Diyos. Bible said you are God's temple. Ang sinabi mismo ng Biblia na tayo ay mga templo ng Diyos. That's why you tell them who is God's temple. Kaya nga po masasabi natin sino ang templo ng Diyos. That's why we have to really cross with blood of Jesus Christ. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay dapat madamitan ng dugo ni Kristo. We really fully accept the Logos word of God in our body. Kaya naman kailangan natin lubusan, tanggapin ang salita ng Diyos sa ating mga puso. That is the art of the covenant. Yan ang tinatawag na kabanang tipan. Please you understand the most holy place, that is only grace. Kaya nga po, kailangan natin unawain mabuti na kapag sinabi po dakong kabanal-banalan, ito po'y tumutukoy lamang sa isang lugar. Most holy place because there's God. At doon sa tinatawag na dakong kabanal-banalan, naroon ng Diyos. God said, I need you in the most holy place. At ang nais ng Panginoon ay makarating tayo sa dakong kabanal-banalan. But Bible said, I need you on the ark of the covenant and I give you commandments. Ang sinabi ng Diyos na kayo ikatatagpuin ko doon sa kabanang tipan at doon ko ibibigay sa inyong aking mga utos. Because in the ark of the covenant is full of the Logos word of God. Sapagkat doon sa kabanang tipan, naroon ang kapuspusan ng salita ng Diyos ng Logos. Which is only I live in the blood of Jesus Christ with Logos. Ibig sabihin, kailangan tayo mabuhay sa pamagitan lamang ng dugo ni Kristo na naroon ng Logos. This kind of believers, they need the rights of young man and my two sons. At iyon ang tunay na mga mananampalataya magiging babaeng makakasal doon sa batang lupa at magiging tunay na anak ng Diyos. You know, in the Daniel, like Hebrews chapter 9, 3 and 5, but in the Daniel, tabernacle, there's three diba? Like, okay, verse 4, sabi sa kanya. Hebreo, kabanatang 9, talatang 4, na may isang gintong dambana ng kamanyang at kabanang tipan. Ang paligid ay nakakalungkop ng ginto na siyang kinaroroonan sa sidlang ginto na may lamang mana, tungkod niya araw na namumulaklak at mga tapyas na pato ng tipan. In the Daniel, when they move in, that's why all the time they put the jar of the manna and then Aaron's the step in the ark. Kaya nga po, kailangan maging maliwanag sa inyong pangunawa na sa lumang tipan, habang po dinadala nila yung kabanang tipan, lagi nilang isinisipit doon yung sisidlan ng mana, yung tungkod ni Aaron at yung dalawang tapyas ng bato. Yeah, but verse 15, chapter 8, verse 9, but except the ark of the tabernacle of the stone, there's nothing in the ark. Pero may wanag, sa binasa natin talata kanina, na doon sa kabanang tipan, ang natitira na lamang po ay dalawang tapyas ng bato. God is no form, image. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na walang anyo ang Diyos. I explain so much. At may papaliwanag ito sa mga susunod na pagkakataon. Thanks God because His Spirit and His At nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat siya ay Espiritu at siya ay buhay. the word Logos. At siya ang yung salita, siya yung Logos. God has His own blood. At ang Diyos ay may sariling dugo. Blood of Jesus Christ. At ang dugo ni Yesu Cristo. We have to accept Him. We have to put His blood of Jesus all in our body. At kailangan natin tanggapin ang dugo ni Yesu Cristo sa ating buong katawan. We have to really accept the Logos word of God, the truth in our whole
at kailangan po nating tanggapin ang logos na yun sa ating buong katawan. We have to be like as body of Christ. Ibig sabihin, kailangan nating matulad sa katawan ni We Kristo. have to be like as Jesus Christ, dressed with the blood of Jesus, and then Paul, you are name of God. At kailangan matulad tayo doon sa katawan ni Kristo na taglay yung dugo, buong dugo ng Diyos at ang kanyang pangalan. You have to be called name of God. Ibig sabihin, kailangan tayong tumawag sa pangalan ng Diyos. You have to call Logos name of God. Kailangan natin tawagin siyang logos bilang Diyos. Also, this oh my soul, this time, this great to really be to out of the covenant. At na tayo ay mananalangin sa oras ito habang isisigaw natin ang Oh My Soul Overcome, ay dalangin mo natin na tayo ay maging katulad ng kabanang tipan. Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome! Ang manalangin na gusto rin nga po sa kanito ay tutulog sa iyong harapan. Sa mga sa tawa sa namin, sa kanila, hindi pa natin sa kanila, sa tayo ay kayong lahat. May kabanang tipan kayong Diyos. Ay ang Diyos. Diyos sa aming mga buhay. Ang logos ay mabuhay sa amin. Ang logos ay makita sa amin. Ang logos, Panginoong Diyos, ay magmanifesto sa aming mga buhay upang kami matulad sa katawan ni Kristo. Upang kami patuloy, Panginoong Diyos, na maging karapat-dapat na papaksan kay Kristo, Panginoon. Yan ang aming patuloy na itinadalangin. At yan ang hinahangad namin gagawin ko sa buhay ng mga sa amin. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na matulad kay Kristo. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na may pabuhay si Kristo sa aming mga buhay. At nananalig po kami sa iyong katapatan. Nananalig po kami sa iyong kabutihan. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. James chapter 1, verse 21. James 1:21. O Santiago, kabanatang 1, talata 21. Sabi mo dito, kaya't iniwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuhan ng salitang itinanim na makapagliligtas sa inyong mga kaluluwa. Amen. Our hearts towards the sown seed or the sown word. Thank God, salamat sa Panginoon sapagkat sa umagang ito, it really enlightens our understanding that we are not just an ordinary church. Alam ko po na maraming iglesia sa sanlibutan. Maraming iglesia tayong kapitbahay. Maraming iglesia tayo o maraming church na naalam natin na itinayo o nakatayo sa kasalukuyan. But we are so blessed because God lead us to understand everything about the Bible, about the Word of God. Tandaan po natin, the Word of God is really a mystery. Sabi nga po, diba, sabi ni Jesus Christ, it is like a hidden treasure. Amen? Kapag ka po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, you are just digging a treasure. No? Para tayo mga treasure hunter. Alam niyo po ba yung mga treasure hunter, meron silang tinatawag na detector, di ba? At yung detector na yon, yung nagtuturo sa kanila kung nasaan yung kayamanan. Amen. At ang sabi ng Biblia, ang isang tao daw na nakasumbrong ng salita ng Diyos ay isang taong nakasumbrong ng kayamanan, ipagpapalit niya ang lahat ng kanyang kayamanan para lamang mabili ang lupa na yun na may kayamanan. Which means, there is no greater than the Word of God. There is no greater than the things in this world. Kahit na nasa iyo na ang lahat ng kayamanan, walang higit na mahalaga kaysa sa salita ng Diyos. Only the Word of God is very precious. Kaya di ba kanina nga, kung ang pera lamang ang magiging dahilan para makalapit tayo doon sa Diyos, para tayo ay makapaglingkod sa Diyos, gugustuhin na natin ang may kayamanan tayo. But, kung ang kayamanan na magiging basihan para makalapit sa Diyos ang isang tao, kawawa ang mahihirap. Because they don't have material things. But praise God, God gave us the Word. God sent us the Logos. And the Logos can remain in us forever. Amen? Pwede siyang manatili sa atin, and through that Logos, we can come before the Lord na wala tayong hadlang.
Kanina na-explain sa atin, di ba, when the Lord Jesus Christ died on the cross, the curtain, alam niyo po ba na kung ilang pulgada ang kapal ng kurtina from the holy place to the holy holies? Napakakapal po nun. Halos isang dipa. Nakikita niyo po ba yung kurtina niyo na yan na nandiyan sa may bintana? Di mo ba kapag yan ay hinihipan ng kahit na mahinang hangin, gumagalaw po yan. Pero isipin niyo mabuti kung ang tela po ng kurtina ay ganitong kakapal. Gaano kalakas na hangin ang pwedeng umihip sa kanya para magalaw siya? Wala po. Amen po ba? Ganon kahigpit, which means, amen po ba, before Jesus Christ died on the cross, it is really very hard to come before God. Mahirap po makalapit sa Diyos. Kaya nga kailangan pa nila mag-sacrifice, kailangan nila mag-offer ng sacrifice, kailangan nila magdala, kailangan nila mag-effort. Kasi kung wala silang dadalhin, amin po ba, bilang kapalit ng kapatawaran ng kanyang kasalanan, they cannot come before God. Kanina nakita natin doon na even the high priest, kahit po yung pinakadakilang sacerdote, hindi po basta-basta, di ba? Hindi po siya hindi basta-basta pumasok doon sa daking kabanal-banalan. Amen? Alam niyo po ba nung naintindihan ko yan sa Bible school, yung about the priest, the high priest who entered the Holy of Holies, ayoko na po maging pastor. Bakit? Napakahirap. Bakit? Kasi po, kaya yung disenyo nung damit ng dakilang sacerdote, meron silang bell sa laylayan ng kanyang damit. Ngayon, ang nakikita na lang natin doon sa mga priest, di ba, magagara yung suot nila, di ba? Sobrang ikinang ng mga suot po nila. Pero alam niyo po ba na it is not about the dress, but it is about the meaning. Ano ba ibig sabihin nun? Alam niyo po ba na kapag pumapasok po ang sacerdote sa dakong kabanal-banalan, nilalagyan po sila ng tali sa paa. Amen. Hindi po siya pwedeng pumasok na walang tali sa kanyang paa. At malalaman ng mga taong nasa labas, buhay pa ba yung dakilang sacerdote na pumasok? Remember, no one is holy. Walang sino man po sa atin ang banal. Kaya po yung dakilang sacerdote, hindi po siya papasok doon because he's holy. He needs to offer a sacrifice for his own sin. Kahit po yung dakilang sacerdote, may malaki siyang problema. Ano yung malaki niyang problema? Kasalanan. Kung papasok po siya sa dakong kabanal-banalan ng may kasalanan, doon pa lamang sa dakong kabanal-banalan, mamamatay na po siya. Kaya sinabi ko noon sa sarili ko na it is really very hard. Mahirap talaga. Amen. Isipin nyo na lang mabuti, yung church natin ngayon, di ba? There's no such division. Yung dating temple, meron tinatawag na division. Amen. Yung mga baguhan, nandun sila sa dakong labas. Yung mga newcomers, nandun sila sa labas. Kaya, yun yung mga mananampalatay, hindi pa kaya pumalakpak. Kasi nga, naiilang sila. Ay, ba't ganito? Pumapalakpak pa sila. Kumakanta pa sila. Yun po yun, yung mga nasa labas. Gusto manampalataya sa Diyos, gusto makapasok. Amen? Kaya pumunta sila sa church kahapon. Sinabi sa amin ni Pastor John, Bible study is really good. But, it's not all. Mga magagawa, di ba, nagba-Bible study tayo? Pero, hindi lahat ng bina-Bible study natin pumupunta sa church. Karamihan ng mga bina-Bible study natin, gusto nila silang pinupuntahan natin. Tama ba? Amen? Pero, ang pinaka-the best, let them come to the church. Kaya pala, gano'n yung, kapag maintindihan niyo mo mabuti about the temple, lalago kayo sa pananampalataya. Kasi makikita mo yung sarili mo, nasa na ba ako? Amen? Because the temple, it speaks about you, about us. Kaya nga, kanina sinabi sa atin ni Pastor Job, di ba? Through the Word of God, even the Ark of the Covenant, it is the church. Amen? Of course, it speaks about Christ. But we need to be like Christ. The Word must be in us. The Word should live in us.
Amen? Kaya kapag tayong templo po yung pinag-uusapan, ito ang pinag-uusapan po niyan, hindi po yung gusali, hindi po yan yung tungkol sa Israel, hindi po yan yung tungkol sa templo na nasa Israel. Because the Lord is Christ, when the Lord is Christ came, already He explained, you are the temple. You are part of the body of Christ. Kaya po hindi pwede wala tayong ginagawa. Amen? Kung sumisimbag lang po tayo, kung nananambahan po tayo, maganda po, nananambahan tayo, nakaupo kayo dyan, maganda po yan. Amen po ba? I think, daig na natin yung mga taong nasa labas ng church na hindi sila po nakapagpanambahan. Amen? Siguro meron na tayong tinatawag na, kung sa points, meron na tayong 1 point. Amen? Hallelujah! Daig na natin sila eh. Pero hindi ba po yan sapat? At yung tinatawag na holy place, gusto ko lamang liwanagin sa ating mga mananampalataya na nasa loob. Ano ba yung tinatawag na holy place? Kung ako ay nasa holy place, ano ba yung kalalagayan ko? Sabi kanina umaga, sa ating pinag-aralan, ikaw na daw yung umaatin ng prayer meeting. Ikaw na daw yung dumadalo ng regular sa church. Amen? Maganda na ba? It is really good, di ba? Naglilinis ng church. Amen? Yung may concern ka na sa church. Hallelujah. Maganda, di ba? So, saan niyo po gusto? Doon sa labas ng templo o doon kayo sa holy place? Siguro gusto niyo na sa holy place. Ito na po yung tinatawag, worker ka na. Kaya nga, mahirap yung sabihin na naging worker ka, sasabihin mo, ay, magre-resign na ako pagiging worker. Ibig sabihin na, bumalik ka doon sa labas. O sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang magre-resign. Kasi kapag nag-resign ka, automatic eh. Kapag nag-resign ka, yung iba po kasi sinabi na, senior citizen na ako, hindi na ako manggagawa ng church. Ibig sabihin ka na nun, ano ka, ibig na pasulo, paurong. Tama? Amen? Dapat lahat ng mga mananampalataya, kung baguhan ka sa mananampalataya, dapat hinanasa mo, gusto mo mapunta sa holy place. Ay, konti lang ang nag-amen. Ibig sabihin, gusto manatili sa labas. Pero kanina, nung binabasa ko yung Revelations, amen po ba, na topic ng first half natin, hindi na pinasusukat ng Diyos ang labas. Alam niyo kung bakit? Kabilang na sila sa diablo. Ngayon, gusto niyo bang lumabas? Kaya yung mga mananampalataya laging nasa labas, delikado. Madali silang masilong ni diablo. Amen? Nasa loob ka na eh. Lumabas ka pa. Do you understand the word of God? So, sabi doon, yun na yung mga manggagawa. Yun na po yung kumikilos, gumagalaw sa loob ng iglesia. Pero ang tanong, sapat na ba? Hindi pa rin. Kaya pala, yung pinag-aaralan po natin, okay, napagdaanan ko na yung nasa labas ako. Amen? Mga baguhan, nahihiya, ayaw magpagamit. Amen? Pero sabi kanina, sisingilin kayo ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay nagbigay sa atin ng lahat ng talento. Sabi mo nga sa katabi mo, walang sino mang mananampalataya na walang talento. At yung ibinigay sa iyo ng Panginoon, sisingilin yan ng Panginoon. So, ibig sabihin, kailangan mo pala humakbang papasok sa holy place. Tama? Kung nagiging manggagawa ka na ngayon, kung wala kang dating ginagawa, naging mga awit ka, naging manunugtog ka, naging worker ka na nag-Bible study, naging tagalinis ka na ng church, meron ka na ginagawa na Bible study, praise God! Pero kulang pa. Sa pinag-aralan natin kanina, do you understand? Ano yung kulang pa? Kailangan mong makapasok sa dakong kabanal-banalan. Sabi ko sa inyo kanina, isang lipa ang kapal ng kortina from holy place to holy of holies. But when the Lord Jesus Christ died on the cross, the curtain was being split up mula sa taas hanggang sa baba. Ibig sabihin nun, lahat pwede na pumasok. Why? Because the Logos was given to us.
Amen po ba? Yun yung sinasabi ngayon, the Logos must remain in us, the Logos must live in us. Yung binasa namin talata ngayon sa James chapter 1, kaya ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan na pag-amal ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kamuan ang salitang itinanim. Which means, our last, amen po ba? Our final, kung titignan po natin, kung i-grade na natin sa sarili natin, our final grade is to seek, nasa akin na ba yung salita? Sabi ko nga, Lord, yung lahat ng mga nananambahan sa templo noon, hindi sila pwede umuwi. Alam nyo, nung nasa Cebu kami, tawanan kami ng tawanan kasi ngayon yung mga pari ko ngayon, hindi na po sila nagbebendisyon ng ganyan. Hindi na uso yan. Alam niyo po, ang bendisyon na yun yung ginagamit ng mga pare sa Catholic, spray na. May tagaawag siya ng spray si Father. Amen, ini-sprayan na po para pagbasang-basa ka, mas maganda. Hallelujah. Amen. Kung mas basang-basa, mas pinagpala. Hallelujah. Kaya nga diba, from June 24, pag June 24, meron silang tinatawag na Pista ni Juan Bautista. Amen. Alam niyo po ba ginagawa nila? They water, diba? Merong mga water can. Amen. Ganun sila. Sa lumang tipan po, kapag sila po ay nagpunta sa templo, hindi sila papayag na uuwi sila ng walang dugo. Amen? Because, amen po ba, nandoon sila, kaya ngayon naiintindihan ko na mabuti. Ang dahilan kung bakit pumupunta ang Israelita sa templo, because of their sin. Hindi to offer lang. Because they have so big problem. May kasalanan ako. Kasi alam nila noon, alam ng mga salita, na kapag may kasalanan sila, hindi sila papansinin ng Diyos. Remember, God is very holy. And we need to be holy. Hallelujah! Kaya yung mga Israelita, kapag pumupunta sila sa templo, yung confirmation, amen po ba? Para ma-confirm nila na sila'y pinatawad ng Diyos, na naging karapat-dapat na sila sa harapan ng Diyos, kailangan meron sila sprinkled blood. Yung declaration. Amen po ba? Binibisikan sila ng dugo ng saserdote. Kaya uuwi silang mayapa. They come to their house with peace in their hearts. Hallelujah! Ulitin ko, they will go home in peace. Alam niyo po ba ang nakakalungkot ngayon? Maraming mananampalataya nagsimba, nakarinig ng salita ng Diyos. Pag-uwi nila, ang lungkot pa rin nila. Which means, wala silang naintindihan. But today, I understand, hindi lang natin kailangan ng sprinkle. Ang kailangan natin, suot natin white robes with the blood of the Lamb. And that blood of the Lamb speaks about the Word of God. Every time that we come to the church, God is sowing seed. Sabi ko, Lord, salamat kasi hindi naman namin salita yung binabanggit namin. When we speak about the Word of God to you, amin po ba? Totoo po yun. Hindi namin kailangan po na sabihin sa inyo na lagi po namin kayong ipinapanalangin. Automatic, kapag pastor ka, ipinapanalangin mo ang membro mo. The member of the church. Kahit na yung mga membro galit sa iyo, kailangan mo ipanalangin. Amen? Kahit na yung membro niyo ayaw ka, kailangan mo pa rin siyang ipanalangin. Why? Because that is really the command of the Lord for us as a worker. Kaya natakot ako kanina bigla eh. Kasi bakit? Sabi ngayon, mag-uumpisa sa 1 Peter, sabi niya, mag-uumpisa na ang pag-hukom ng Diyos. Saan daw? Sa iglesia. At yung pag-hukom ng Panginoon nag-uumpisa saan? Sa pastor, sa manggagawa, at sa miyembro. Wala tayong ligtas. Every one of us
will come in the judgment of God. Huhukuman tayo ng Panginoon, titignan ng Panginoon sa atin. Kaya, sabi doon ng Diyos, Amen, what is your relationship to the soul seed? Kung kayo matagal na tayo sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon, ano na yung nangyayari sa ating pananampalataya, sa mga paglilingkod na ginagawa natin sa harapan ng Panginoon? Kailangan na may ginagawa na tayo. But the problem is, sabi nga dito, if there is really, doon sa binasa natin talata, kung meron pang karumihan, kung meron pang kasamaan, amen po ba, still, the devil, the evil one, reigns over our lives. Pare-pareho po kami ng problema ng mga pastor. Sometimes, tao pa rin po kami. Kapag yung mga miyembro po namin ayaw makinig ng salita ng Diyos, feedback mo. Opo, sometimes parang ayoko na lang, parang ganun po, parang bumibigay po. Pero hindi ko yan ang itinuro ng Panginoon sa amin. Kaya kahapon, tinuturuan kami kahapon bago kami umalis because Pastor Norman also, maraming mga miyembro sa Cebu na dati na silang miyembro pero ngayon wala na sila. Sila po mismo yung naninira sa church. Sila po mismo yung gumagawa ng mga gossip against the church. Si Pastor Norman na ano siya, kumbaga, nasasaktan. Kumbaga, kaya parang halos ayaw na nang puntahan yung mga yun. Yung mga youth natin na nag-evangelize para mag-imbita sa gawain ng Panginoon. Nachentuhan nila yung kapatiran natin ngayon na naninira sa church natin. Sabi nila, natin kung kayong may gawain po ngamayang gabi, ano sagot sa inyo? Hindi na. Ayaw na nila talaga. Ayaw na nila talaga. So, yung ganun bagay, kung kayo ang lalagay sa isang pastor, ano pa mararamdaman ninyo? Masakit, di ba? Pero nung utos ng Panginoon, you need to love them. You need to understand them. Pero kung may lumang pagkatao, amen, magagalit ka. Magtatampo ka. Kaya sabi dito, yung salita ng Diyos, once the Lord, our God, sown the seed, the Word of God into us, but there is an evil things, yung lumang pagkatao nandito sa atin, hindi pala natin matatanggap ang salita ng Diyos. You cannot able to understand, you cannot able to accept the Word of God in your life. Kaya sinabi ng Panginoon sa Luke chapter 9 verse 23, sinabi niya sa lahat, kung ang sino ang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumagi sa kanyang sarili, pasanin sa araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. When Jesus Christ carried His cross, amen po ba? Do you think Jesus Christ deserved the cross? Hindi siya. Bakit? Because Jesus Christ, there's no fault in Him. Wala po siyang kasalanan, tama? Wala tayong masusumpong kasalanan na ginawa ang ating Panginoon. Even though He became man, alam natin na walang kasalanan. That's why, even the death has no power. Walang kapangyarihan ng kamatayan sa ating Panginoon. Bakit? Kasi napakabanal ng ating Panginoon. Pero bakit? Bakit ang isang banal, isang walang kasalanan, nagpapasa ng krus? Because that is the sin of other people. The sin of the people. Dala-dala niya yung kasalanan ng maraming tao. Tama? Naintindihan po ba natin? He died on the cross because of our sin. He carried the cross because of our sin. The burden is in Him. Amen? Pero, nung inutos sa akin ng Panginoon, ng sino man gustong sumunod sa akin, sabi niya, kailangan niyang limutin ang kanyang sarili at tanggihan ang kanyang sarili. Amen po ba? Pasanin ang kanyang krus araw-araw. Our cross is the things that we feel to other people. Amen? Ibig sabihin, amen, kahit na sinasabi natin, kaya pala sinabi ng Panginoon na nung tinanong ng mga alagad, Lord, how many times?
that we will forgive those who sin against us. Ilan daw beses tayo magpapatawad? In a day. 70 times 7. Every day. Madali, mahirap. Mahirap po yun. Lalo na kung ikaw ay inaapi. Lalo na kung ikaw ay inaargabyado ng isang tao. Mahirap po yun. But it speaks about our cross. Amen po ba? Nung sinabi ng Panginoon sa atin, you can see your own self. Tayo, ako, nakikita ko yung sarili ko ganun. To my son, sa asawa ko, sa kapitbahay ko, sa lahat ng mga tao na nakakasalunong ako. Once na nananaig, nakikita ko yung gawa ng masama, nakikita ko yung sarili ko. Nakikita ko yung old self ko. At ang sabi nga ng salita ng Diyos, that is the time that you can come before the Lord. Amen? The more na nagkakasala, the more nakakagawa tayo ng hindi maganda, that is the chance that the more we come before the Lord and ask His guidance sa buhay ng bawat sa atin. Kaya habang nananaig yung kasamaan, habang nananaig yung karumihan sa atin, tigyan na. Amen po ba? We will know, we cannot have a good relationship with the soul seed, with the Word of God, sa buhay ng basa sa atin. Kaya maraming mga mananampalataya na nandito sa loob ng iglesia, still the Word of God is not working in you. Yes, you are in the church, but the Word of God is outside in you. Nasa labas. Kaya ganyan pa rin ang ugali mo. Ganyan pa rin ang ipinapakita mo. Ganyan pa rin ang makikita sa buhay ng sa atin. The still old self. Amen? Hindi ka lang masaling. Hallelujah. Mapag-usapan lang yung taong pinamumuhian mo. Ay na, kung makaayaw ka, ay ganun-ganun na lang. Di mo ba? Yung mga taong galit sa asawa, pag napag-usapan ng asawa, galit na galit pa rin siya. Ibig sabihin na nanatili pa rin sa iyo ang old self. Amen? Yung pagnabag sa iyo yung kapatiran na kinaiisan mo sa loob ng church, meron ka pa rin inis. Old self niya ang kapatid. It means kapag may old self ka, the Word of God cannot come. Hallelujah? Hindi, kaya yung nasa soul seed sa iyo nasasayang, hindi tumutubo. Amen? Di ba sa Matthew, di ba? Kapag daw nakinig ka ng salita ng Diyos, tinanggap mo, pero maraming alalahanin. Maraming naginig sa gabal. Naantala yung lahat ng bunga. Amen? Hallelujah? Kaya, imbis na sana ang lago-lago muna, ano nangyari? Balik to number 1. Back to 0. Always back to 0. Always back to 0. Church, sabi nga kanina ni Pastor, we are not here to judge you, but we are here to help you to come before the Word of God. Kaya ngayon maintindihan na natin mabuti kung bakit nawala na ang tungkod ni Aaron. Alam niyo ba kung bakit nawala yung tungkod ni Aaron? Ang tungkod ni Aaron ang nagpakilala sa signs and wonders ng Lord. Amen? Kasi maraming mga mananampalataya, sumusunod sila sa Panginoon because of the signs and wonders. Hallelujah! Gusto nila himala, gusto nila milagro, gusto nila magandang mga bagay na nangyayari sa kanilang mga buhay. That's why they are here in the church. Lord, Amen! Pagpuhin mo ang buhay namin, Lord, ganito ang gawin mo sa buhay mo namin. Lord, gawin mo ganito sa aming pamilya. But I think if you will read the Bible, the life of Jesus Christ, amen po ba? He did not experience good things when He is living in this world. Yung din ang naranasan ng mga alagad. Wala tayong makikita mga alagad na, may nabasa ba kayo sa Biblia? Si Pablo, simula na nakakilala kay Kristo, ay yumaman ng yumaman. At naging marami ang kanyang pera. Wala po. Hallelujah. Anong sabi niya po sa Pablo? Naranasan kong magutom, naranasan kong mabusog, naranasan kong mahirapan, naranasan ko rin ang kaginawaan. Anong sabi ng Diyos?
the grace of God is sufficient for us. Hallelujah. Kaya, inalis ng Panginoon yung tungkod. Hindi naman tayo susunod sa Panginoon dahil sa tungkod. Hallelujah! Bakit hindi inalis ang mana? Alam niyo po bang ibig sabihin ng mana? Nga, amen, pagkain. Di ba? Nag-remind ng Diyos na yung mana, yung mga Israelita, habang sila'y nasa ilang, anong number one reklamo ng mga Israelita? Di ba? Pagkain. Buti pa sa Egypt, may watermelon, may pipino, may sibuyas, may radish. Pati pagkain. Amen. Kaya inalis yung siya ng mga. Sabi ko kanina, okay. Alam niyo po ba, naging exam ko to sa Bible school. Sa exam namin, sa Bible school, sa exam namin, perfect ko na sana. Ang muling tanong talaga ay, ano ang laman ng kamanantikan? Ay yun ang pagkakalang ko nga po yun, tungkod ni Aaron, Jarot Mana, and 2,000 stone. So sagot ko po 3. Pero ang sagot pala, isa lang, the 2,000 stone. Church, hindi mahalaga kung wala kang pera at wala kang maibigay sa church. But if the word remains in you, and the word is your life now, you are greater than those people, those Christians na maraming pera na naibibigay sa church. Because serving is not only about money. But if you live, the word of God. Kasi marami din po, di ba? Kahit may pera, hindi rin po sila open sa salita ng Diyos. Kaya nakakatuwa yung mga kapatiran na, so, ganito, nabasa ko sa Biblia, ganito pala, sineshare niya sa akin na, because other churches, sa other church talaga, they commend the church members, give your tithes, give your offerings, give your everything. Amen. Obligahin talaga sa loob ng church, ibigay ko nila. Pero dito, binubusog po tayo ng salita ng Diyos, and the word of God will explain to you what will you do. Amen. Sa huling panahon, mga minamahal ko, wala tayong perang madadala sa hukay natin. Hindi pwede ilagay yung lahat ng kayamanan sa earn. Magugulok lang yun. Kung magpapaklimate ka, hindi magkakasya ang milyones mo sa earn. Amen? So, wala tayong madadala. Pero habang buhay ka pa, pwede mong pakinabangan kung anong meron ka. Yun ang dahilan kung bakit nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Hallelujah. Sa church, kakaunti lang po yung nasasabihin ko, sis, pwede ka bang magbigay ng ganito? Alam niyo po ba na hindi ako lumalapit kahit kanino sa loob ng church para sa gawain ng Panginoon kung hanggang may pinansyal. Alam niyo, kapag nilapitan kita na humingi kami ng tulong sa iyo financially, ibig sabihin na may pananampalataya. Pero kapag hindi pa kita nilalapitan, masakit man po, wala ka pa pananampalataya. Kasi baka hindi mo ako maintindihan. Baka sabihin mo, si Pastor, nangyayari sa akin, baka hindi mo ako maintindihan. Kaya kapag sinabihan kita, sis, pwede ka bang bumili ng betchin ngayon kasi walang betchin yung niluluto lang. Ibig sabihin na may pananampalataya ka, kahit betchin lang yun. Pero kung dahil sa betchin lang, hindi kita malapitan, lutuin nyo na yan, kahit walang betchin, pwede na yan! Ibig sabihin ng lahat ng mga nagluluto, wala akong pananampalataya. Hallelujah. Because, truly, kasi naniniwala ako na kahit hindi ka hingan, kapag may pananampalataya, kapag yung salita ng Diyos na sa'yo, hindi ka ibigay, kahit magkano pa yan. Hallelujah. Ang tanong, yung salita pa nasa atin na ngayon. Kaya, sabi ni Pedro, John chapter 6, verse 68, Lord, di ba? Sabi ni Jesus Christ, will you also go away?
Alam niyo po, kapag paglilingkod ang pinag-usapan, meron tayong excuses. Kapag paglilingkod ang sinasabi, marami tayong excuses. Minsan yung excuse natin, yung katawan natin, may sakit tayo. Amen. Kaya hindi tayo pwede gumala, kasi may sakit tayo. Pero naniniwala ko, kung ang Diyos ay nasa iyo, yung karamdaman mo, inalis na ng Panginoon. Walang napapahamak. Walang mapapahamak sa mga tao na naglilingkod sa Panginoon. Tandaan ninyo, kung yung buhay mo ibinigay mo sa Panginoon, hindi ka kakayaan mo sa mapahamak. Kasi ibinigay mo yung buhay mo. Hindi sasabihin na, hindi excuse ng sarili mo, anong meron ka, o anong meron ka, malsanan ka, hindi ko excuse. Gawin mo yung pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Hallelujah. Pansinin man nila yung ginagawa mo, punahin man nila yung ginagawa mo, purihin man nila, hindi man nila purihin yung ginagawa mo, okay lang yun. Ang mahalaga, ginawa mo yan para sa Diyos. Bigyan natin natin ng pinakamataas sa pagkakas. Now, ang mga youth po natin, yung mga kasama namin sa Cebu, they're planning to change tatanggalin na po yung proyekto. And, papalitan po nila yan ng LED. LED projector. Nakikita niyo po na automatic po, lumilitaw na po dyan. Yan po yun. Sila lang po ba? O sasama kayo? O maraming nasa labas ng templo ngayon. Amen. Tapos, ang sabi nila, pinag-usapan din ng mga yun, itong harapan na ito, gagawin na po yung parang buhay na billboard. Ito. Lalagyan din po nila yan, hindi dikit na po dyan. Kaya kanina tinitignan ko doon sa harapan, doon sa pintuan, kung ano mas magandang ilalagay dito, na parang sticker po siya na nakalagay po dyan. And siguro ang hindi na talaga ilalagay dito sa church natin, aircon. Kasi tulugin kayo. Kapag nagka-aircon dito, syempre, medyo naka-black yung mga bintana, hindi mo na nakikita, nakapikit na ba yung kapamilya? O nakadila? Kaya, bawal ang aircon dito. Kaya, ang service natin 7 o'clock, para okay lang. Magandang pawisan. Sabi namin kami nila, Pastor, we need to be healthy. Buti na lang hindi ako kumain ng lechon. Okay, hindi ako kumain ng lechon. Tatling yung katabi yung nagani sa Cebu, sila kumain ng lechon. Ako hindi po ako kumain ng lechon. Kasi hindi ako mahilig sa lechon. Ayoko ng lechon. Hallelujah. Kaya, hindi ko kayo ingitin. Sila po, bakit naigitin kayo. So, sabi ko, Lord, maganda yung plano. Sana, nawa, tulong-tulong tayo. Amen. Pera mo, sabi mo nga sa atin mo, pera ko, pera natin. Hallelujah! Amen! Si Pastor John po, nag-iimbita si Pastor John, magkakaroon mo ng camp sa mga AICA. Bring your own tent. Amen. Sabi namin, Pastor, mas maganda, magpapilin tayo. Tent na. Kasi si Pastor may tent na. Alam niyo, nung nasa Cebu ako, nag-order na ako. Nante, sabi ko, para sa tato, para sa 4 na katao, 4 na naman kami. So, para sa 4 na katao. Amen. Tent lang. Para maramdaman natin. Sabi ni Pastor, hindi tayo manghihiram ng barangay hall. Ang kusada gagawin sa kasada. Amen. Para lahat, wala tayong permisyo. Sino sasama? Meron pa rin nasa labas ng templo. Amen. Ayaw sa mga. Hallelujah. Kaya doon sabi ng Panginoon sa atin, hallelujah, sabi nila Pedro, where can we go? Sabi ko nga, Lord, bakit kami nanghihinayan sa mga bagay na ibibigay namin? Sabi ni Pedro, you have the word. You have the living word. You have the word that gives life and everlasting life.
yung Planet Shaker, di ba? Nandun po sila. Doon sila nag-concert for 2 nights yata. Doon sa SMC side. Dito. Na ground. Kami. Tapos sabi sa amin, isang kapatid, basta meron kang ticket, bili tayo. Pero ang halaga ng ticket, nakatayo lang ha. Ang halaga ng ticket, 600 pesos ang isa. Mahal, di ba? Nakatayo ka lang. Hallelujah. Napag-usapan yung 600, ibigay mo na sa church para gamitin sa mission. Amen? Hallelujah. Kasi kilala natin, di ba? Sabi nga ibigay na natin ang kailangan natin para sa Panginoon. Kung nagpapakayaman ngayon kayo, very good. Sana magpakayaman kayo para sa Panginoon. Lord, pagpalain mo ko para pagpalain ko rin ang church. Lord, pagpalain yung business ko kasi habang kumikita ang business ko, mas malayo ang mararating ng pastor namin para mapahagi ng salita ng Diyos. Amen? Hindi ka humayo, pero ikaw ang nag-provide ng pangangailangan para ka na rin humayo. Ang daming nasa labas. Hallelujah. You need to secure that word. Kasi sabi ko, Lord, napakalaga yung salita na natanggap namin. Napakalaga yung salita na ilinalagay mo sa puso namin. Hindi nakakahinayang. Kasi may pinupuntahan ang lahat ng aming ginagawa. Hallelujah. Amen. Kaya pastor ako, wala akong pinagkakakitaan. Hindi kailangan kayo lagi ang binibigay. Hallelujah. Pastor, pwede ba ako sa ganito? Amen, marami. There's so many talent that God gave you. Gamitin mo yung talent na yun. At kapag ginamit mo yun, pagdating ng takdang araw, wala kang ipagsusulit sa harapan ng Panginoon. Bakit? Kasi ibinigay mo ang lahat sa Panginoon. Reckon nito! Hallelujah! Sino pa dito ang natutuwa na naka-Kristo siya magsabi ng amen? If you're in Christ, walang panghihinayaan! Walang sayang! Hallelujah! Every day, if you will do it, now, you're not doing that for the pastor. You're not doing that for the people, but you're doing that for God. Para sa Panginoon. Di ba si Jesus Christ? Ayaw na makalaga niya ng mga kaisa. Amen? Pero sabi niya, hindi kayo pwede maging madlang because I have come to fulfill the will of my Father. So that din tayo. Let the Word lives in us and let our lives lives in the Word. Paghirap ko, sa totoo lang, kahit ako, bilang pastor, hindi pa ganap, hindi pa luos. Kasi mahirap pag sinabi ko, namumuhay sa salita, ang salita ay namumuhay sa iyo. Amen po ba? Still, minsan nagagalit pa rin ako, minsan nararanasan ko pa rin sa isip ko, amin po ba, nagkakasala pa rin, amin po ba, which means, hindi pa ako nandun sa tinatawag na totally na katulad ng kay Kristo. But through the Word of God, it says, you need to be like Christ. Wala na matitira dito, kundi ang salita ng Diyos. We are just like, di ba, sabi nga, ilalagay mo yung sarili mo bilang Ark of the Covenant. Kaya wala tinawag yung pero tinawag na Ark of Testimony, because when the Ark of the Covenant filled with the Word of God, amin mo ba, that Word of God will testify, will be a witness. Hallelujah! Ano sabi ni Jesus? From the abundance of heart, the mouth speak. Kung ano ang laman ng puso, ilalabas na langit. Kaya kung puno-puno ng salita ng Diyos, ang lalabas ay salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya kung nakikita natin yung usap natin, then fight for it. Every day is a fight. Amin po ba? Kulay ko ng puno ng salita niya. Alam niyo ba, nakapagpuno-puno tayo ng salita ng Diyos, malayo tayo dun sa masama. Because why? The light is in us. Amin po ba? Puno-puno ka ng light, matatalo yung dilim. Pero kapag walang light, sino ba yung light? It is Jesus. Amin po ba? And how can we have the light? Through the Word of God. Because the Word, the Logos, is light. Amen. Hallelujah. So, let us be filled with that light. Let us be filled with that Word. Ayusin natin yung relasyon natin sa salita.
Once you read the Word of God, they live by the Word of God. Mahirap na. Mahirap. Katulad ni Nicodemo, di ba? Sabi ni Nicodemo, how can I have eternal life? Amen? Paano ako magkakaroon ng buhay na walang God? Sumagot si Jesus. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. He cannot enter the kingdom of God. Dahil si Nicodemo, concerned siya sa word at dun sa eternal life, how can I? Di ba? Nagtanong mo rin siya, paano mo isisitan na muli? Papasok na ba ako doon sa sinapupunan ng nanay ko? Tapos ipapanganak ko ako? Sabi ni Lord sa kanya, ang ipinanganak sa naman ay naman, ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Hallelujah. Ang tanong, si Nicodemo, naiintindihan niya ba yung salita ng ating Panginoon Jesus? Totoo po, wala naman tayong makikita po na naging gawa ni Nicodemo sa Biblia. Tama? But, when Jesus Christ died, hindi namatay ng ating Panginoon Jesus, He went together with Jose. Diba? And as the body of Jesus Christ. Bakit? Kasi sa puso niya tumanin. Alam ko na ilagay sa puso niya yung sinabi ng ating Panginoon Jesus. Hallelujah! When Zacchaeus was visited by the Lord Jesus Christ, diba ang binisita ng Diyos si Zacchaeus? Zacchaeus, come down from that tree and I will come to your house. Amen. Nung pumunta ang ating Panginoon Jesus sa bahay ni Zacchaeus, at sabi ni Zacchaeus, Lord, I have my treasure. Sabi niya, kung meron akong madaya, ibabalik ko ng 4 na beses. Ibig sabihin yung mga ginawa ko, hindi binanggit ko at ibinangalan ng Panginoon kay Jesus. Pero naniniwala tayo na sinabi ng Panginoon, dahil din ni Abraham ang tao ito, which means he has faith. May pananampalataya na rin si Zacchaeus. Ang tanong, may pananampalataya na po ba tayo? Sabi ng salita ng Diyos, faith comes from healing, and healing by the word of God. Other church, they don't have that kind of word. Amen. Alam niyo po ba, manood po kayo ng mga pastors, mga worship service po nila. Ang worship service po ng ibang churches, 1 oras na praise and worship. Talo lang dito, talo lang doon. Amen. I'm not judging them. Pero totoo po, walang masama kung tumatalon ka, sumasayaw ka sa Panginoon, okay lang yan. Sige, mag-dance-dance ka pa dyan, walang problema yan. But the problem is after they dance. When the Word of God, by the time of the Word of God, they're all asleep. They're very tired. After the worship service, alam niyo po ba na, after the worship team, pagkatapos ng worship team na kumanta, sumaya, nawasan na. Nandun sa labas, kita mo, ganyan ng ganyan. Amen. Walang pakali. Hindi na mapakali. Amen. Tutugtog lang sila. Sasayaw lang sila. Kakanta lang sila. Pero sa Word of God, wala sila. Siguro nagtataka po tayo sa worship service natin. Ang tinagkanta. Pero ang Word of God, 1.5 hour. Alam niyo kung bakit? Mas pinagpala tayo ng Diyos. Why? Pinutulog tayo ng salita ng Diyos. Kasi kulang. Sa totoo lang po, kulang ang maghapon sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi di ba, isipin niyo mabuti, di ba ang tao, ano po yung pinakamababang oras ninyo ng pakikipagkwentuhan? Ilang oras na kayo makikipagkwentuhan? From 7 o'clock to 10 o'clock, kaya. Napagkwentuhan ang Karamlan, napunta sa Aurora, napunta sa, di ba? Lahat yan. Amen. Yung boyfriend ni ganito, tapos hinilipan mo siya, di ba ikaw may boyfriend na rin? Hindi siya na napag-uusapan. Kaya hapon nag-uusap mo sa mga kabataan, pinag-usapan yung kapatiran, kasi nagtanong sila, nasaan si ano? Lahat kami natinginan, wala na siya. Tapos, napagkwentuhan, bakit siya gano'n? Ganito gano'n. Sabi niya preno kayo, kasi ano naman ang papapag-usapan niya. Kasi kapag nagkwentuhan, sunod-sunod, di ba iba yung ang topic? Amen? Masarap ba? Yes. Halos gusto mo na magsahin, hindi ka pa makapagsahin. Hindi ka hindi mo makakutong pa. Amen? Hallelujah! Hindi ka makukulit. Yung parang, sasahin na sa amin. Kaso, ano ba siya? May kami ba ilang naman? Tayo, pero habang
ng sanlibutan, it is basura. Napupuno tayo ng dilim. Tama? Amen? Uy, alam mo ba na yung si ano pa may gamit sa iyo yun eh. Kasi ano daw, ganito eh. Bakit na naman ano? O, di ba? Napuno ka ng dilim. Ano siya maganda sa kanya? Di ba sana? Si Paul. Pero pag word of God ang pinasabi sa atin, we are filled with joy. Amen? Kahit ilang oras pa kayo mag-usap-usap dyan, pag word of God, kaya lang, pag salita ng Diyos, hindi lahat gusto. Pero pag buhay ng may buhay, masarap ang usapan. Lalo na kung may prayer. Ano, kung nakita ko sila, pumasok sila. Bahala ka talaga. Bahala ka. Sila yun. O, di ba? Mga kapatid, mga kapatid namin nagtatago. Makakita ng taga-DepEd eh. Yung mga kapatid namin teacher ka ako, sabi ko, bakit yung bigyan ng jacket, bigyan ng face mask, para mga witness sa krimen. Kasi gusto niyo, marami mo. Bigyan nga naman ng jacket, di ba? Sisirain, nag-mission yung mga kapatid natin. Tapos, bigla. Tapos, ang masakit na. Kasakit namin sa lugar mo. Masakit na. Nasa lugar. Tinatagwa na nga. Doon ba naman sa lugar? Sabi ko, Lord, talaga ano kami nasusubukan kami. Bibigay pa kami. Sabi ni Sir Darius, sabi niya kayo, sabi niya sa kapatid natin, mananangin ka kasi. Oo, sabi naman ng kapatid, yes, nananangin ka mo ka sa akin. Sabi ni Sir Darius, tsaka naman tumayo yung kapatid natin, nananangin sila. But, God, if them safe. Kasi nalang silang gano'n masama. They deserve the word. Alam niyo po ba na naging masaya yung mission natin at naniniwala po ako na may iniwan tayo, natutuwa po kami. I think ang children po nila doon, 47. Almost 8,000, diba? 60 ang children po nila. And we are so, talagang ang saya namin sa wow, talagang tuwa sila. Nabigyan natin sila ng drum set. Amen. May drum set natin sila. Palakpakan po natin yung Panginoon. Sabi namin, Pastor, sana hindi na sila yung natulungan natin. Then we will go to Aurora, and then we will also support. Amen po, supportahan natin lahat ng gawain po natin at alam natin magiging matagumpay lahat ng gawain at ministeryo ng Philippine Holy Church. Amen? O, tuwa ko sila, meron na silang electric fan. Hallelujah! Electric fan lang yung nakita nila para sila nakakita ng aircon. Tuwa ko sila, sobrang saya po nila. Amen. Pero, doon ko lang nalaman ng mga taga-Cebu, hindi ko lang kumakain ng sopas. Alam ko taga-Leyte lang. Ang hindi ko ba kain ng sopas? Pati talaga taga-Cebu, ayaw nila ng sopas. Hallelujah. Pero praise God, kahit anong inianda namin, kinain nila na may pagpapasalamat. Amen? So, let us really, amen. Punuin natin yung sarili natin. Let us, huwag tayo maghinayang sa worship service natin. In worship service, kung meron, may mahaba ang sermon, mahaba yung word of God. Because why? Because God is filling us with the word. God is sowing us. Nagsusow ang Panginoon sa atin. Nagtatanim ng mas marami. Magtiwanag tayo at yung iwanag na yun, napalalitin ang kadiliman. Hallelujah. Let us overcome the evil one through the light. Hallelujah. Hindi natin kaya. Sa totoo na hindi natin kaya. But when the word of God, kapag may puno-puno tayo ng salita ng Diyos, yung darkness nawawala sa buhay ng basta. Hallelujah. So ngayon sabi ko kanina, amen, bilang pagtatapos, sabi kanina sa pinag-aralan natin, you need to come to the holy place. Holy of holy. And when in the Holy of Holies filled your life with the Word, only Word. Amen po ba? Huwag natin isipin yung ano, kaya kanina inulit-ulit, huwag mo isipin yung ano ng Panginoon. Why? Because sapat na yung salita. Kapag yung salita nasa iyo, nasa atin ang Panginoon Jesus. Nasa atin ang banal na Espiritu. Nasa atin ang Ama. Hallelujah. Kaya wala sa kaban ng tipan. Wala nang ibang natira kundi ang salita ng Diyos. Sabi nga po natin, oh my soul, keep the word of God. Oh my soul, keep the word of God. Oh my soul, keep
Salamat sapagkat minahal ng Iglesia ni Diyos. Lord, marami pa rin kami kahinaan. We have so many flaws, O God. Maaaring sa buhay po namin, O Diyos, marami pa rin kami mga bagay na nagagawa ng hindi karapat-dapat. But thank God, thank you, Lord, for you have promised us, Lord God, through your words, sa pamamagitan ng iyong salita, patuloy kami nagiging matagumpay. Lord, let all the people of Philippine Holy Word Church going home, Lord God, with peace and joy in their hearts, Lord God. Na nararamdaman nila na ito pala ang paglilingkod, ito pala ang pananampalataya, ito pala ang buhay ng isang naglilingkod kay Kristo. Panginoon, kaya mo lagi kaming bukas. Hindi lamang bukas sa aming puso, kundi bukas sa aming isipan. That from now on, Lord, lahat ng mga hindi mo ginagamit sa mga nakalipas na taon, kaya mo mag-commit sila ang Diyos na sabihin nila, magpapagaling na sila sa iyo, Panginoon. Gumawa ka pa ng Diyos na tumilos sa buhay ng bawat isa. At kaya mo maranasan namin ang matagumpayan. At ikaw lang ang maghari at gumawa sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. At inaangkin namin ang katagumpayan sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Bago tayo magbigay ng ating special offerings to Lord, from Cebu, napag-meeting o napag-isipan ko rin that in our church, magkakaroon po ng additional gawain sa loob ng iglesia. I think magkakaroon kami ng meeting together with the workers. But we are praying that from March, there are going to be the men's ministry and the women's ministry. So, ang mga tatay, mga nanay, ay magkakaroon ng separate na gawain para po lumalago na ang mga tatay, lumalago din ang mga nanay. So, yun po yung aming pinaplano. Kasi meron na tayong youth, meron na silang gawain. Pero mga tatay, aminin niyo wala tayong gawain. So ngayon, magkakaroon ng gawain ng mga men's, amen, para kanya-kanyang project ng mga tatay, project ng mga nanay, project ng mga youth, para lahat tayo ginagamit ng Panginoon. Hallelujah! Maya ba mga nanay at tatay? Kasi di ba wala na tayong Sunday school? Amen. So, kailangan natin talaga ngayon is at least once a month lang po yun. Isang beses sa isang buwan, magtitipon-tipon ng lahat ng tatay. Isang beses, maybe I will, in our titignan namin kung first Sunday, mga tatay, last Sunday, mga nanay. Okay? So, yun po yung pag-usapan po namin para mas maayos po yung gawain ng Panginoon sa ating iglesia. At lumago po tayo sa ating mga pananampalataya. Hallelujah! Sa umaga ito, nakikiramay po tayo sa isang worker natin na namatayan. Namatay po ang tatay ni Sister Frida ng Tagabugol. So we want also to help them also. Hindi naman tayo pwede pumunta sa roon. Amen. So ngayon ay pwede tayong tumulong sa pamamagitan ng ating. Hallelujah. Bigay ko natin ang special.
Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang pagkakas namin. Sundin nawa ang iyong kalooban, dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain, kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulitan magpakailanman. Amen. God bless you sa kanila. Mo